Lucas 16:19-31. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ika'y nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa dyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay." Maraming mga reviews, mga pananaw tungkol sa narrative na ito. Real, literal story ba? Or parable lang ba ito? Source or basis ba ng literal and solid theology ito? Or illustration only of some other important lessons? May mga iba-ibang pananaw at may kanya-kanyang points tungkol dito. Kasi pagka sineryos mo ang bawat detalye ng kwento, they point to different points of view about how to have eternal life. Kaya ang tanong na nagiging bunga ng pag-aaral ng mga ganitong kwento, sa kabilang buhay, as the narrative shows, ang ginhawa ba ay automatically para sa mga mahirap on earth? At ang parusa ay automatically para sa mayaman? Kasi pag hindi mo sinaliksik ang kaduluduluhan at kaila-ilaliman ng kwento, parang gano'n ang surface meaning. Dahil hindi naman ibinigay ang dahilan kung ba't napunta sa kay Abraham yung isa dahil lang siya mahirap at napunta sa pagdurusa yung isa dahil lang siya mayaman. Walang elaboration. So the immediate reaction of an instant reader is to conclude na ang piling ni Abraham ay pangmahirap at ang mga mayaman ay lahat ay pupunta sa pagdurusa. Something that verses elsewhere do not support. Kaya hindi mabuting lumundag agad sa ganitong conclusion as the impression in reading the story gives people. Ang ating pag-aaral, kapurritahan o kayamanan. Ito ba talaga ang contest? Poor versus rich? O may ibang mas malalim na mensahe? Ama namin, salamat po sapagkat kami tinipon mo upang buong katahimikang pag-aralan ang iyong mga salita. Ang mga kwentong ibinahagi ng iyong anak na si Jesus. Bigyan mo kami ng liwanag, ng susi, para mabuksan ang hiwaga nito at tunay kaming makinabang sa laman, sa latik, sa gem ng kwento. Kayo po ang mangaral, kayo po ang mangusap. We seek you, Father, thanking you for wisdom. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, Jesus. Luke 16:19, balikan nating unti-unti at isa-isa. Jesus said, "There was a rich man who always dressed in the finest clothes. He was so rich that he was able to enjoy all the best things every day." Saganang-sagana sa pagkain araw-araw. There's a very strong emphasis on food.
At marami sa mga himala ni Jesus ay pagpapakain, marami sa kanyang mga pinuntahang mga okasyon ay kainan, kasi maraming gutom nung panahon na yun. Isang napakalaking pribilehiyo na kumain ka na masarap, lalo't kung araw-araw. Dahil 95% ng kayamanan ng buong bayan ay hawak ng less than 3% of the population. At mga tao were working hard for so little. Masyado ang social inequality, sobra ang mga issues ng kayamanan at kahirapan. Kaya yun ang backdrop ng kwento. What could be wrong with being rich? Kasi pagka agad-agad kang gumawa ng conclusion, parang ang sama-sama naman maging mayaman, pupunta ka pala sa pagdurusa sa kabilang buhay. There is no explicit demonization here of his being wealthy. At wala rin namang mga concrete verses elsewhere that teach us na masamang maging mayaman, na pag mayaman ka, instantly pupunta ka sa Hades or sa world of the dead. Could this element of the narrative only be an added motif and a commentary on the raging issue of the time, which is economic inequity, social injustice, rich man, poor man, divide? Kasi kahit sa mga preaching ni Jesus, laging may comparison ng mayaman, ng mahirap. Pero napakaraming mayayaman na naging followers si Jesus. In fact, the supporters of his ministry all the way up to Jerusalem were considerably wealthy ladies, mostly. Could this element of the narrative only be a cry for religion to answer the question? To satisfy and pacify the poor, mitigate social unrest, and not add to the institutionalization of social injustice? Alam nyo, sa New Testament lalo na, at may mga ilan-ilan sa Old Testament, maraming commentary against the economic divide. Maraming katuruan na nag-aangat ng kalagayan ng mga maralita dahil sobrang hirap ang mahirap noon. Walang relevant spiritual teacher na hindi sasalingin ang sugat ng lipunan caused by poverty, because so many people were working so hard for so little. Luke 6:20, 24-25, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ganon kalambot ang puso ng Diyos towards the api. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis." At least in this story, it applied to that rich man, but it does not universally apply to all rich people. There is no such teaching in Scripture. So, ano ang rasyonal? Ano ang context? Bakit ganon ang mga pagtuligsa sa mga mayaman? May other side of the story. Because most of the very rich people at the time were rich at the expense of the people. Merong royalty, merong occupying colonial forces, merong religious elite, at sila ang nagpapasasa sa kayamanang nililikha ng pagtatrabaho ng mga tao. Kaya ang context ng ganitong komentaryo against the rich can be better understood pag tinignan natin ang mga ibang teaching. Halimbawa, ang James 5:1-5. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na namang mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok nyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi nyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga mag-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na kakatayin. So yun pala ang issue against this rich. Not against all rich, but the rich who enrich themselves by exploiting the people. But by not paying proper wages and by not paying on time. Yung mga hindi nila pagbabayad sa mga paglilingkod sa kanila ng mga nag-aani, mga trabahador, kaya pala may galit ang kapangyarihan ng langit sa mayayaman na yumayaman sa panggigipit ng mga kawawa. Yumayaman at the expense of others. It's about mayayaman na nagpapahirap sa kapwa. It's about kayamanang galing sa dugo at pawis ng mga maralita. It's about ill-gotten wealth snatched from the mouth of the hungry people.
It's not a universal condemnation of wealth or of rich people, of industry that creates wealth. So anong lesson? Ngayon pa lang, ang aga-aga may lesson na clear. Make wealth, but not by exploiting the weak. Not by depriving rightful recipients of their share in the production project. Not by unfair and dishonest means. Sa pagpapatuloy ng kwento, na ngayon higit nating nauunawa pagka tayo ay nag-triangulate, pag tayo ay nag-refer sa ibang mga katuruan sa Bible na ganun din ang tinutukoy at tinatalakay na topic. Kasi within the story itself, walang kapaliwanagan. So hahanap ka ng echo verses ng mga ibang mga katuruan na yun din ang topic para mas luminaw ang konteksto sa atin. Ba't ganun lang yung condemnation doon sa mayamang lalaking yan? Luke 16:20, may isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. As far as the text goes, tanong natin, yan lang ba ang claim niya to fame, being poor and covered with sores? Kasi wala namang iba siyang virtues na tinalakay dito, mga katangian at pagiging godly, kundi yun lang ang kanyang nakalagay sa CV niya. Siya'y mahirap, gutom at tadtad ng sugat. Yun lang ba ang nag-entitle sa kanya na mapasama sa piling ni Abraham? Surely, hindi ganun lang yun. Luke 16:21, siya'y nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hagad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. His aspiration, as far as the text goes, was to eat scraps of food that fell from the rich man's tables. So kung itatanong mo, yun lang ba ang katangian niya kaya siya napiling dalhin kay Abraham? And is he celebrated only for this? Surely, may iba pang reasons, though unsaid. Kaya tayo ay nagtatanong sa ibang verses, sa ibang mga references outside of this story. Yung kanyang pagiging mahirap at ang pinakamataas na niyang layunin ay makalimos ng konting mga mumo could be an explanation for and a critique at the root cause or fruit of his poverty. Is this a social commentary also? Not condemning only the rich, but also those people whose highest aspiration ay mamalimos na lang? These are open questions, worthy of further study. Luke 16:22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sa napakarami mga tao, ang tanging pag-asang guminhawa ay sumakabilang buhay. Kaya yung mga napakahilig sa end of the world, yung wala nang inabangan, i-celebrate kung the end of the world, marami doon kasi hirap na hirap sa buhay na ito. At ang tingin nila ay ang tanging nilang exit, tanging nilang escape to comfort, ay yung magwakas ang mundo. Kaya parang abang sila sa end of the world. Hindi mo naman masisi kung talagang wala nang mga panghawakan at maasahan sa buhay na ito. There's another hiwaga here. What merited this kind and special treatment for the poor man? Dahil lang poor? Mahirap naman itong kuhanan ng solid doctrine kung saan-saan mapupunta at maliligaw ang theologizing mo pag ginawa mo itong basis for formulation of doctrine. At walang known solid verses to support such a reasoning. Because elsewhere, Scripture celebrates diligence that brings wealth. Hindi minamasama ng Scripture ang magpayaman. Ang masama ay yung paraan kung paano yumayaman ng marami. Proverbs 10:4-5, for instance, well, this is not directly about Lazarus and his kind, but there is a general truth in this. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. He who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. So was poverty his claim to Abraham's presence and comfort, or something else, not explicitly mentioned in the narrative, that we should search for and dig for? What we know about Abraham is that he is noted for faith. Diyan siya bantog, diyan siya kilala, pananalig, pananampalataya sa Diyos na itinuring, inari at binilang ng Diyos bilang godliness, righteousness. Na pag nananalig ka sa Diyos, sa kanyang tunay na character, which is loving, gracious, forgiving, pag nananalig ka doon, yung faith mo is counted as righteousness and it brings you to eternal life. Meanwhile, all others try to be righteous by obeying the law, hoping that that would bring them to eternal life. But so many verses tell us that it's a failure to
to do it that way. So binanggit si Abraham sa dinami-rami ng karakter sa Old Testament ay inungkat siya sa isang very New Testament story kasi nga, pinag-uusapan natin, what brings eternal life? Bakit nagkaroon ng eternal life yung isa? At si Abraham, na alam natin, kilala sa faith. Abraham is noted for faith. So was the poor man of great faith like Abraham? He only happened to be poor, pero ang tunay niyang virtue ay faith. Was the poor man celebrated for his faith and not for his poverty? Kasi wala namang reason to celebrate poverty as is, apart from other virtues. The text does not mention or explain this. That's why so many people are baffled by this story. So they avoid it altogether or create oversimplified excuses to find reason in the story. But the story begs for logical explanation. Because Scripture celebrates Abraham for his faith, not for his poverty. In fact, Abraham was a very rich man. He was landed, he had a lot of property, and a lot of people under his care. So, Abraham did not go to where Abraham went because he was poor, obviously. And he was not demonized for his wealth. So, if that poor man went to Abraham's side, dapat may common denominator sila na Abraham. And that could only be faith. Because elsewhere, Scripture is clear. Faith is counted as righteousness, a righteousness that brings eternal life. Romans 4:3, what do we find in Scripture? It says, Abraham believed God. God accepted Abraham's faith, and so his faith made him right with God. Tandaan niyo mga kapatid, faith is counted as righteousness. There are two ways to be righteous, known to the people of the book, known to people who believe in Scriptures. One is to obey all the law all the time and then be counted righteous, which is impossible to happen. And the other is to believe in God's goodness, kindness, believe in it, receive it, operationalize it in your life, and that is counted as righteousness. Better than being righteous by works is to be righteous by faith. Because no one could be righteous by works, because no one could do righteous things all the time. You are bound to fail. One day, one time, 1 hour, 1 minute, or another. Dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Righteous by faith. Sa patuloy ng kwento, na ipupwesto na natin sa Abraham sa place of righteousness because of his faith. So, logically, the poor man went to that same place, not because he was poor, but because he was also counted as righteous by faith, which is a missing part of the story, but you can supply that blank by referring to other verses. Luke 16:22, the rich man also died and was buried. He was sent to the place of death, called Hades, and was in great pain. What disqualified the rich man from Abraham's presence? His wealth? Kung nakaka-disqualify ang wealth, ang yabang nga ni Abraham, ba't siya napunta doon? So hindi wealth ang issue dito. The text does not explain, but again, we refer to other texts, to other books, to other chapters, other verses for answers. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So it is dependence on my righteousness by works, or is it dependence on the gift of righteousness given by God to people who truly believe? Ano ba yung dapat pa naniniwalaan? Kasi paulit-ulit tayo dyan believe and you will be saved. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ano ang dapat mong paniwalaan? Na ang mensahe ni Jesus tungkol sa Diyos Ama ay paniwalaan mo na mahal ka ng Ama at pag nanalig ka sa Kanya, yun ay bibilangin niya as righteousness, and that is your ticket to eternal life. Pag piniwalaan mo yun, meron kang ganung eternal life. It's not enough to believe, oh, Jesus died for me, that Jesus is Lord, that Jesus is Savior, that God the Father is this or that. Yes, pero do you believe enough to the point na buong-buo mong ibinibigay sa kamay ng Ama ang iyong kaligtasan dahil sa Kanyang kabutihan at hindi dahil sa iyong accomplishment? Dapat clear yun. Kasi napakaraming mga tao nagsasabing nananalig sila, pero hating-hati pa. Pag nagkasala sila, hindi na naman sila saved. Pag nagkulang sila sa personal righteousness in reference to the law, tanggal na naman yung salvation nila. Di hindi pala talaga totoong naniniwala sa grace of God, kundi naniniwala sila, siguro kalahating grace, tapos kalahating works by their own achievement. It must be clear what you believe in and how much you believe in it, because by believing in it, your mind, your heart, your spirit change.
all of those elements of your personhood. Because thought changes things. And belief is thought. And when you think of the right things about God, that thought changes your status and it brings you to the eternal presence of God. Kahit buhay ka pa sa iyong kalupang katawan, naghihintay lang ang iyong espiritong makalaya mula sa kulungan ng katawan na yan, and then you join the Father, tulad ni Abraham at tulad nung poor man na nakatulad din kay Abraham. Hindi siya napunta doon dahil kay Abraham, napunta siya doon dahil may common denominator sila ni Abraham. And Abraham is known for faith, so it must be faith that brought the poor man to the side of Abraham, not his poverty. The issue is not with being wealthy, but with relying on material wealth for safety, especially for spiritual safety. At ito yung kinokondemn ng 1 Timothy 6:17. Huwag kang umasa sa iyong sariling gawa. Huwag kang umasa sa iyong kayamanan. Kasi all throughout the history of religion, maraming paraan para bilhin ang kaligtasan. Dinadaan sa mga donation, dinadaan sa mga sakripisyo, dinadaan sa mga activities, mga ritual. So, pag umasa ka doon, sabi niya, naku, wala kang pag-asa. Kasi hindi yan ang paraan para ka mapunta sa piling ni Abraham. Luke 19:2 and 9, tungkol na naman ito sa isang mayamang lalaki. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." Why? Because he was rich or because he was poor? No. Because this man too is a son of Abraham. Again, Abraham is mentioned, meaning this man too is a man of faith. Because obviously, Zacchaeus, in spite of his cheating as chief tax collector, still believed in God, believed in God's goodness, and that faith was rekindled by the presence of Jesus. He was reminded about the grace of God and accepted it. Kaya sabi ni Jesus, salvation has come to this house. Not because he is donating his money, not because he is returning the money to those of whom he cheated, no, but because he is a son of Abraham also. He is a son of faith. He is a man of faith. Na-revive lang, nagsiklab yung faith na yun dahil dinalaw siya ni Jesus. Pero nandun na yung faith na yun. At yan ang magandang mangyari sa atin na nag-aaral ng Biblia, lalong-lalo na nag-aaral tungkol sa mga katuruan ni Jesus, na yung faith na nandiyan naman, humina't lumakas lang nga, ay magsiklab to the point that it changes you, it changes your spirit, it changes your heart, it changes your mind, that you are born again to become a member of the family of God. And that happens through faith, through thinking. It is thinking that realizes all the truths that are in that other side of eternity. Kaya sabi ni Jesus, believe and it will happen. Believe and tell this mountain to lift itself into the sea, and it will. Because everything is possible for those who believe. And when you believe in God's grace, God's goodness, God's love, that it is enough to bring you to eternal life, to get you forgiven for all the shortcomings in this life, past, present, and future. If you believe in that, it will become your reality and you will be saved. Spiritual process yan, which really, technically, is a mental process, an emotional process, a spiritual process. Hindi yan yung literal lang, magdadasal ka lang, ay save na ako. Although, kung taimtim yung dasal mo, di tumalab, pero kung nagdasal ka lang, hindi ganyan, hindi enough yun. Yung umattend ka lang ng retreat, may nangyari sa'yo, may ginawa kang ritual, bigla ka nang nasave. No, there must be a change of mind. Be changed by the renewing of your mind. And even our status with God, our standing in eternity, is changed by thought, by faith. Kaya those who believe, become saved. What must we do to be saved? Ang sagot sa kanila, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. Ang logical question, what about Jesus should I believe in? That He is the Son of God. He was sent as the physical embodiment of the Divine Father. That His truth is about the truth of the Father. And the truth is this: God loves you, God is gracious to you, believe that, and you will become a member of God's family. Kaya sabi sa John 1:12, as many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Belief ang lahat-lahat. Kaya nga kahit yung tinatawag nila na mga panggagamot, may mga experiment. Papainumin ng totoong gamot yung isang group at yung isa hindi naman totoong gamot pero iniisip nila gamot totoo yun. Tumatalab din sa kanila. Hindi dahil gamot yung ininom nila, kundi dahil naniwala silang gamot yun. Proven yan ng science. Pag naniniwala ka, tumatalab. Kaya yung mga
nagpapagamot, pupunta sa doktor na bilib sila sa doktor na yun, nagbibihis pa lang patungo doon sa klinika, gumaganda na pakiramdam eh. Kasi naniniwala. Pero paano ka gagaling kung yung doktor na pumunta sa ano bang doktor yan, mukhang kalansay? Paano ka gagaling, hindi ka naniniwala? Mahalagang maniwala. Kaya pati pagkain, kakain ka, pasalamatan mo, masarap ang pagkain ito, blessing ito. Hindi yung pinipintasan mo agad yung pagkain. Paano ka mabubusog? Paano ka magkakagana? It's all about our mentality. So what is your mentality about Jesus? What is your mentality about the Father's grace and love revealed in Jesus? Pag pinagdududahan mo yon, edi hindi tatalab sa'yo. Hindi ka mapupunta doon sa side ni Abraham, the side of faith. Kahit gaano ka kayaman, o kayaman sa religion, sa religious work, sa religious services, wala ring talab yun. What brought the rich man to burial and to Hades? Instead of transport to Abraham's side, what brought the rich man to great pain? Note, the poor and the rich man were examples of contrasts and extremes. Clue yan to understanding kung bakit siya napunta doon. If Lazarus went to Abraham because of faith, di dapat kabaligtaran yung nangyari doon sa isang tao. Could it be that lack of faith, the opposite, and reasonably not his being wealthy, brought the rich man to Hades? Extreme sila eh, rich and poor. Pero hindi nang dahilan sa napuntahan nila. Yung other extreme, a man of faith and probably a man with lack of faith. Yun ang extreme. Parehong extreme. Hebrews 10:22-23, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya or faith sa Kanya. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. So kahit gano'ng kahirap si Lazarus, hindi niya mapiplease ang God na naghirap po ako, sabihin niyo na ako ng comfort. Hindi yan ang point. May faith ka ba? Kaya siya napunta doon. Although unsaid. Tataka naman nga ako, ba't hindi kasi kinlarify yung part na yun ng kwento? Kailangan po maghukay ng ibang verses para tapunan siya ng liwanag at maintindihan siya. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. The way to God, represented by the presence of Abraham, by being at the side of Abraham, is clearly by faith in God, in God's love and grace. Mga kapatid, ikarir natin ang pananalig sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Yan ang unawain. Yan ang appreciatein. Kasi yan ang magdadala sa iyo sa tabi ni Abraham. Kasi kung sa tabi ka ni Moses dinala, ibig sabihin, ang nagdadala pala sa iyo doon, works. Kasi Moses is by law, by works, by legalism, by obeying all the teachings and by obeying all the commandments. Pero hindi, sa tabi ni Abraham dinala. Abraham, who was an institution for faith. So, not in works to satisfy the law. Huwag na tayong magpagod na ikarirang works. Ang legalism, ang law. Hindi masamang sundin at gawin lahat ng mabubuting turo ng law. Maganda ngayon, sundin. Pero huwag mo doon iasa ang iyong kaligtasan. Masyadong volatile, masyadong uncertain. Kasi ngayon nasunod mo, bukas hindi. Gawin mo lahat ng magagawa mo to obey the law hanggang abot kaya, pero huwag ka doon umasa. Umasa ka sa pag-ibig ng Diyos na mag-fill ng lahat ng blanks, magpupuno ng lahat ng iyong kulang at gagawin para sa iyo ang di mo kayang gawin, humanly speaking. Do all the good, obey all the law because it teaches us order. But huwag dun umasa, hindi ka dun maliligtas. Ang kaligtasan natin, nasa pag-ibig ng Diyos at sa Kanyang walang patakarang pagtanggap dahil sa ginawa sa atin ni Jesus. Huwag tayong umasa sa iba. So, the way to God is clearly by faith in Jesus, God's Son and humanity's Savior, in the saving and redeeming word and work of Jesus. Kaya yan ang ating i-master sa buhay. Maunawa, ma-operationalize, at ma-share sa iba what faith in God's goodness can do. The way to God is clearly in believing in and accepting Jesus as the Son of God, the image, the voice, and incarnation and personification of the divine, in believing in Jesus as Savior and Lord. That it is His work, not ours, that gives us eternal life. Unawain, tanggapin, ipamuhay si Jesus, ipamuhay ang Jesusness. Jesusness is all about just being Jesus, being like Jesus, and doing what Jesus teaches.
John 1:12, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Huwag na natin gawing complex ang mga katuruan tungkol sa kaligtasan, tungkol sa buhay na walang hanggan. Ikarir na lang ang John 1:12. To those who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Now, to receive Jesus is to receive the teachings of Jesus, to understand and believe in the teachings of Jesus, and to live by the promises of the teachings of Jesus, and to have peace because of Jesus. At ano na doon nangyayari? Binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, naging miyembro ng pamilya ng Diyos. At kung nandun ka, member ka noon, paano ka magkakaroon ng kamatayan? Meron kang buhay na walang hanggan. Kasi kamag-anak mo ang Diyos. Pamilya mo siya through Jesus. Huwag magpalito sa rich-poor motif ng narrative na ating pinag-aaralan. The heart of the message is being on and going to the side of Abraham, which is the side of faith and grace, which is really what Jesusness is all about. Love, grace. Luke 16:23-24, tuloy ang kwento. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." It's a most sincere and urgent call. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa dyan. So suffering in eternity for having good things in earthly life, not for any listed wrongdoing, because there's no mention of any. Wala namang binanggit na maling ginawa itong mayaman na to eh. So ano ang moral lesson? Comfort in eternity for having nothing but problems in earthly life? Really? Ito kaya yung lesson? Ano ang talagang message? Yan ang challenge sa pag-aaral ng narrative na to. Very challenging. Kaya kailangan ang cross-references na titindigan at panghahawakan para makakuha ng conclusion. Wala ka makukuha doon sa story itself. Kailangan humanap ka ng mga kamag-anak na katuruan sa iba't ibang books and chapters. Cross-referencing ka dyan. Which is really a device in studying the Bible. And even in any scientific study, kaya physical or social sciences, nagpa-triangulate ka, humahanap ka ng mga ibang references para mabigyan mo ng konteksto yung kulang na konteksto. Luke 16:26, also, there is a big pit between you and us. No one can cross over to help you, and no one can come here from there. Luke 16:27-28. Ngunit sinabi ng mayaman, ganun pala, kung gayon po, amang Abraham, ipinakikiusap kung papuntahin na lamang niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki, kasi nakadestino din silang dito mapunta. Pare-pareho kami ng buhay. Suguin po niyo siya upang sila'y bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Warn them of what? About not being wealthy like him, or by not being like Abraham? By not having and relying on faith like Abraham? Not going to and being on the side of Abraham or the side of faith and grace early on and during one's early life? Anong babala ang kailangan? Huy, babala sa inyo, huwag daw kayo maging mayaman tulad ng kapatid nyo. Or, huwag niyong gayahin ang kapatid nyo na sa kayamanan umasa at kulang sa faith, kulang sa Abraham spirit, hindi tuloy napasama sa tabi ni Abraham. Yun ang warning. Kailangan habang buhay pa kayo, maalala nyo, maisip nyo, kailangan ikarir nyo ang faith, maintindihan nyo yan. Because faith turns into righteousness. Hindi sa pagsunod sa mga legal laws. Although maraming benefit at maraming buting idinudulot ang pagsunod doon, pero yun never good enough to bring you to eternal life. Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Ubod ng linaw ng mga katuruan ni Paul sa salvation. What justifies you is your faith, not your works in trying hard to obey the law. Although it's not wrong to obey the law. Many times it is desirable for the sake of order, for the sake of organization, and for the sake of interpersonal peace. But never rely on it. You will never be justified by works, only by faith. Romans 9:30-32. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hentil
na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nakita nyo to, yung mga Gentiles sa walang law, hindi sila surrendered sa law of Moses. Kinoconsider silang just and righteous. Hindi dahil sila nagpailalim sa law o sumunod dyan, kundi dahil nanalig sila sa kabutihan ng Diyos. Mabuti pa sila, hindi sila napagod ng kasusunod sa law, tapos naging righteous by faith. Ngunit ang Israel naman, ito yung contrast, na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung sino yung naghirap buong buhay nila, kinarir nila generation to generation na sundin ang mga utos, hindi sila nabilang na righteous because kinalimutan nila yung faith. Meron naman silang Abraham na sa simula pa lang pwede na gawing example. Matuto sila kay Abraham. Hindi si Abraham ang sinusundan nila, yung mga iba nilang prophets, mga iba nilang leaders, na hindi naman faith ang itinuturo, kundi works. Sabi, sayang, napagod sila, pero wala silang napala. Yung mga Gentile naniwala, silang binilang ng mga matuwid. Luke 16:29, but Abraham said, they have the law of Moses and the writings of the prophets to read. Let them learn from that. Sinabi niya ito ironically. Ito kaya totoong payo? Kasi kung talagang hindi nakakabigay ng righteousness ang law at ang pagsunod dito, ba't yun ang ipapayo ni Abraham? Unless it was said ironically. Sabi, nandun naman si Moses. Nandun ang mga propeta. Sabihin mo, sumunod sila sa mga yun. Para sila, huwag mapunta dito. Nasa kanila mga kasulatan ni Moises at ang mga propeta. Yun ang kanilang panaligan. This is exactly the same law of Moses that the rich man, like all other Jews, had learned and lived by in this earthly life, but didn't save him or them. Exactly the same law of Moses that did not bring the rich man to Abraham's side, that brought the rich man to Hades, to his burial, to his suffering. So, napaka-safe isipin na this is an ironic statement, not a real payo. They have Moses. Makinig sila. Bakit nga po ako? Moses at law all my life. I'm a Jew, so I have been steeped in and soaked in and marinated in the law and all the legalism. Pero nandito ako. Sabi, kita mo, declare pala sa'yo na hindi yun na magdadala sa'yo dito sa aking side. Romans 7:10-11. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment, put me to death. Kaya natin iniisip, ironic yung statement. Hindi talaga literal na dapat mong i-take. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga ako ng kasalanan. So definitely hindi yung law, hindi yung legalism. Luke 16:30, the rich man said, no, Father Abraham, but if someone came to them from the dead, then they would decide to change their lives. Kailangan na mayroong patay na bumalik para sila turuan na dapat pala mapunta sa side ni Abraham, which is the side of faith. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yon, the law and the prophets. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabubuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sabi ni Abraham, well, they have the law and the prophets. They have Moses and the prophets. At sabi ng mayaman, clearly enlightened by his now present eternal situation, sabi niya, hindi po sapat ang mga yon. Hindi sapat si Moses at ang mga prophets. Hindi sapat ang law and all the legalism. Kaya, please lang po, bigyan niyo ng visual aid. Somebody from the dead coming back, like Lazarus, will help them realize. Here's a glaring clue as to what brought the rich man to Hades and the grave. Sin caused by the law and by the commandment. Sin caused by the inability to obey the law and the commandment. Sin caused by relying on the law, on the commandment, and not on faith in God's grace. In other words, not being like Abraham, who by faith relied on God's grace. The rich man acknowledged that even Jews like them don't really practically listen to Moses, don't effectively obey Moses and the law. At sabi niya, if someone like Lazarus, who now knew what worked, and that's faith, would bring them to Abraham's side of faith. Sabi niya, ipadala nyo naman si Lazaro. If only someone like Lazarus who knew what work would prevent them from going to Hades, from suffering, would come from the dead, they would decide to change their lives. Napakaganda ng usapang namagitan eh. Kaya ito ba ay literal na nangyaring usapan o ito ay symbolic of what all usapans should actually contain? Matthew 17:5,
While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him." Nandun si Moses, nandun si Elijah, representing the law and the prophets, at nandun si Jesus. At sabi ng Ama, ito ang aking anak si Jesus. Sa kanya kayo makinig. Andyan yung law, si Moses, andyan yung prophets, pero kay Jesus kayo makinig kasi siya ang aking anak. At ang dapat yung pakinggan sa kanya, ang message ko, love and grace. Yan ang pairalin sa inyong buhay. Napakagandang mensahe yun ng Transfiguration. Now, Luke 16:31, but Abraham said to him, "If your brothers won't listen to Moses and the prophets, they won't listen to someone who comes back from the dead." Moses na nga, prophet na nga, totoong-totoo sa buhay niyo for generation to generation. Kung hindi niyo yung papakinggan, hindi niyo rin papakinggan kahit meron pang bumalik mula sa kabilang buhay. Why? Because those who don't listen just won't listen to anyone or to anything because they just don't want to listen. Hindi rason, hindi karunungan ang point. Ang point is willing ka bang makinig. Hebrews 5:11, about this we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Mahirap pagpaliwanagan ang ayaw makinig. Mahirap gisingin ang gising. So kahit sino pa magsalita, hindi na makikinig kasi ugali na nila na hindi makinig. So ano ang tunay na tunggalian sa kwentong ito, mga kapatid? Ano ang mas bagay na title? Kapuritahan versus kayamanan or personal faith versus national, racial, religious identity? Yung ba talaga ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Matthew 3:9, at huwag niyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi niyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan nadadaan sa lahi or race or nation, na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos sa mga anak ni Abraham. Huwag niyong gawing claim to fame na kayo ay Jew, na kayo ay Israelite. Kahit bato, pwedeng gawin ng Diyos na Jew. Hindi yan ang point. So ano ang tunay na tatanggilan sa kwento? Grace versus the law? Maaari. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. Galatians 5:4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Sa pagpipilit nyo ng law, sa pagpipilit nyo ng personal righteousness, inilalayo nyo ang sarili ninyo sa grasya ng Diyos na libreng ibinibigay dahil pinipilit ninyong i-earn through your good works. Galatians 3:11-14, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos sa matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Manalig sa love and grace. It's very central to true and meaningful Christianity. Huwag baliwalain, huwag laitin ang love and grace dahil doon nakasalalay ang lahat-lahat. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Can you imagine, baligtad? Sinasabi, ang naniniwala sa kabutihan ng loob ng Diyos ay mabubuhay. Tapos sinasabi ng kanilang scripture, ang tumutupad sa commandments of the law ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano mo matutupad lahat yan? Can you obey all that all the time, all your life? You're bound to fail. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Pero man tawag sa kautusan, sumpa. Tapos yung iba yun ay pinipilit. Unachievable naman. So ano ang tunay na tunggalian sa kwento? Love versus judgment. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Tayo mga magulang, di ba, pag kami anak tayo na nagkakamali, lagi tayo may justification. Pagka anak ng iba, yung bumabagsak sa school, anong tawag doon? Starts with letter B. Pero pag anak nyo, yung bumabagsak, slow learner. Pag anak ng iba, yung kung ano-ano yung sakit sa balat, galis, buning baligtad, hadhad. Pero pagka sakit ng anak mo, allergy. Kasi iba pag anak mo nahahanapan mo ng rason. Pag mga katulong na nakabasag ng baso, pabaya. Pero pag anak mo, hindi kasi niya nakita. Kung anak ka ng Diyos, anong justification ng Diyos ang mai-enjoy mo? To those who believed, they received Him. To those who believed in His name, Jesus,
He gave the right to become children of God. So when it is God who justifies, who will condemn? When it is God Himself who gives the excuse for you, who will make you sinful? You are saved by grace through faith. Ikarir yan. Because that's what the life of Jesus is all about. That's what His message is all about. 1 Peter 4:8, love covers over a multitude of sins. And God is love. Jesus is love. Kaya di ba, love na lang. Because dahil sa love, doon lang tayo ma-justify. Not because of our achievements. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. Pag takot na takot ka pa sa punishment, takot na takot ka pa sa kamatayan, takot na takot ka pa sa kaparusahan, hindi mo pa nauunawa ang love of God. Madaling malaman. Talaga bang naniniwala ka na sa kabutihan at kabaitan ng Diyos? Dapat less and less. In fact, dapat maubos na yung fear of death. Because to live is Christ and to die is gain. Yung fear is because of fear of punishment. At pag nalubos mong na-internalize yung love and grace of God, nawawala ang fear of punishment. Kaya sabi, oh death, where is your sting? Wala na ang iyong kamandag kasi hindi na ako natatakot na maparusahan kasi naniniwala ako sa pag-ibig ng Diyos. Romans 5:21, kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din namang maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 14:13, therefore, let us stop passing judgment on one another. Even God does not judge. God justifies. God forgives. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or a sister. And if I may add, don't put a stumbling block on the way to the enjoyment of grace and love. Huwag mong takutin ang takutin at bigyan ng mga hadlang ang mga taong nais tumanggap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano ang tunay na tunggalian sa kwento? Jesusness versus Mosesness / Pharisiness? John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus. Nakita niyo yung dichotomy? The law was given through Moses. On the other side, grace and truth came through Jesus. John 5:45, but do not think that I will accuse you before the Father. Sabi ni Jesus, your accuser is Moses, on whom your hopes are set. Huwag niyong akalain na ako ang manguusig sa inyo sa harapan ng Ama. Hindi. Ang umuusig sa inyo ay si Moses at ang kanyang law. Sa kanya kayo umaasa. So talagang mauusig kayo. Galatians 3:2. I want to know only one thing. How are you given God's Spirit? Paano nga ba niyo tinanggap ang Espiritu ng Diyos? Was it by obeying the law of Moses? Or by hearing about Christ and having faith in Him? Linawin natin yan sa atin. Tayo, alam na natin, what brings life? What brings eternal life? Hindi na tayo nag-aagam-agam o natatakot pa. Hebrews 6:1-3, therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Mag-mature na tayo. Tama na yung mga bangayan sa mga doktrinang kung ano-ano, mga ritual, mga seremonya, mga kapistahan. Dapat graduate na tayo doon. Dahil ang inaatupag na natin dapat ngayon ay ang magmahalan, mag-ibigan, at spread ang tunay na katuruan ni Jesus to people. Salvation through faith in the love and grace of the Father. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa paglilingkod, sa mga gawang walang kabuluhan, at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa mga muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gawin natin kung loloobin ng Diyos. Grow into maturity. Gumraduate na sa mga pang-elementary na mga issues. At dapat lumilipat na tayo sa estado ng peace, stability, love, calm, and enjoyment of our spiritual life. Panginoong Diyos, pakalinawin niyo po sa amin itong mga pinag-aralan namin at patuloy na pinag-aaralan. At nang sa gayon magbunga ito sa amin ng pasalamat,
ng pagtanaw ng walang hanggang utang na loob sa iyong kabutihan at magbunga ito sa amin ng pag-ibig sa kapwa, paggawa ng mabuti, at pagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo. Bigyan niyo po ng kahulugan lahat ng mga ginagawa namin, especially in the name of religion, in the name of God, na ito'y magbunga ng katuruan na nagpapalaya mula sa takot, nagpapalaya mula sa kasalanan at sa pananakot ng law, kundi kami magkaroon ng buhay na payapa, tahimik, at naglilingkod sa iyo. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang ilang pang mga personal na application ng mga bagay na ito. Be alone with God in some silent reflection.